of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po uli sa inyo ng isang magandang umaga at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito. So ngayong umaga mga kabaka, ito po uli ay patuloy po doon sa series of videos na ginagawa po natin patungkol po kung paano po tayo maging successful sa ating feedlot operations. Tulad po ng lagi nating sinasabi, hindi lamang po pagtutuunan natin ng pansin ay yung patungkol sa nutrition or sa feeding. Mahalaga rin po yung ibang factors. At ngayong umaga po ay i-discuss po namin sa inyo yung key factors for labor and training. Alam nyo po mga kabaka, I think dito po sa Great Ark Farm, maswerte po tayo na yung ating pong kasama rito, si Kuya Dudong, ay since 1994 pa po kami magkasama nito. So kung susumahin po natin, 2024 na ngayon, ay magte-30 years na po. So very minimal na po yung aming supervision sa kanya. Hindi na po natin kailangan bantayan dahil si Kuya Dudong po ay alam niya na po yung kanyang ginagawa araw-araw. Hindi po nagiging problema dito sa Great Ark Farm yung ating labor pagdating po sa ganyang usapan. Pero kami po ay gusto po naming i-share sa inyo dahil napakahalaga po ng labor and training para po sa isang successful na feedlot operations. So ang una po na dapat ay pagtuunan po natin ng pansin sa labor and training ay yung staff recruitment. Dahil nga po katulad po ng bansang Australia kung saan ay noong 2012 ay mapalad po tayo na pagkatiwalaan na mag-hire po ng almost 100 na Filipino papunta doon. At yan ay tingin ko sa darating ng mga buwan, gagawin po uli natin yan. Dahil sa bansang Australia po, napakahirap po sa kanila ang kumuha po ng labor para po sa kanilang operations. So ang mga bagay po na dapat nating i-consider pagdating po sa staff recruitment ay yung hiring ng skilled worker. Alam niyo po, minsan nakakalungkot po, pero yung mga napoproduce po ng ating mga universidad, pag-uusapan po natin in particular ang cattle industry, ay yung atin pong mga animal science, mga veterinary medicine graduates, ating mga agricultural engineers at saka yung ating mga agriculturists, medyo may malaki po na gap pagdating po sa skills na kinakailangan po sa industriya. Particular nga po sa Australian cattle industry. Kaya sa mga darating na araw ay papakita rin po namin sa inyo ano po yung mga tinatawag nating skill gap na dapat matutunan po ng ating mga graduates o ng ating mga workers na gustong pumunta sa cattle industry sa abroad. Dahil nga po dyan, mahalaga po na yung hiring po natin ng skilled workers dito po particular sa feedlot operations ay mapagtuunan po natin ng pansin. At ang pangalawa po sa staff recruitment ay yung diversity in skills. Yan po ay dapat po hindi lang katulad po dito sa atin dahil nga po nag-iisa lang po si Kuya Dudong at meron lang po isang part-time na kasama po niya. Kailangan po multi-skills. So hindi lamang po magaling sa feeding, kailangan din po marunong din po siya sa animal handling, sa recording, at saka sa waste management. Lahat-lahat po yan ay dapat po natututunan po. Dahil for example, sa isang malaking operations, kung mayroon pong isang tao na lumiban po doon sa ibang department, ay pwede po tayong humugot ng tao mula po sa kabila, papunta po dito sa kung saan kailangan po ng tao na mag-fill in. So ang pangalawa po dyan ay yung comprehensive training programs. Mahalaga po yan na pagdating po ng tao natin, i-onboard po natin sila sa ating operations. So katulad nga po doon sa Australia, yung unang mga linggo po niyan ay mayroon po tinatawag na onboarding process kung saan binibigyan po ng briefing, pinapabasa po sa kanila yung mga company policies, pinapabasa po sa kanila yung direction po ng kumpanya at ginagawan po sila ng briefing at unti-unti po silang ino-onboard doon po sa kanilang trabaho. And of course, yung tinatawag po natin na ongoing education.
So alam niyo po, sa industriya katulad po ng pagbabaka, tuloy-tuloy po dapat yung ating edukasyon pagdating po dyan dahil sa bilis po ng technology. Noong unang panahon po, yung mga libro po na ginagamit na tinuturo po sa atin sa mga paaralan, kung yan po ay napublish po noong 1960s o 1970s or 80s or even 90s, obsolete na po yan ngayon dahil nga po mayroon na po mga bagong technology. So sa ngayon, katulad lang po ng microbial population, ay nabibilang na po ng ating mga scientists yung bilang po ng mga microbes sa tiyan ng baka at naiintindihan na po natin kung ano po yung relasyon ng microbes sa paglaki po ng ating mga baka. Kaya mahalaga po yung comprehensive training programs. Ang sunod po na dapat na matutunan po ng ating mga tao ay yung tinatawag po nating safety protocol. Dapat po ay ipapasok po natin sila sa safety training. Dito po sa Pilipinas, ang DOLI po ay nagkakandak po ng mga safety, kaya nagkakaroon po ng safety training officer yung mga kumpanya po at ang Environmental Management Bureau naman ay nagkakaroon po sila ng tinatawag na pollution officer. So mahalaga po yan na dapat tuloy-tuloy po ang ating safety and trainings at saka of course yung mga emergency procedure. So yan po yung mga paabo natin. Gusto pong lumapit dito. Pasensya na po kayo sa ingay. So yan po ang kailangan po nating i-consider pagdating po sa labor and training po natin. At ang pang-apat po dyan ay ang performance monitoring and feedback. Katulad po nga po doon sa amin sa Australia, nung nandoon pa po tayo, mahalaga po yung performance monitoring po ng mga tao dahil dyan po binabase yung incentives program po natin. Kung dapat po ba ay dagdagan yung kanilang income ay nakabase po. So kaya sa performance monitoring and feedback, dapat po ay meron po tayong regular evaluations para po makita po natin kung yung ating mga tao po ay nagiging productive. And of course, yun nga ang sinasabi ko, pag yung mga tao po natin ay nagiging productive po, ay dapat po magkaroon din po sila ng incentives and rewards. So yan po yung sa performance monitoring and feedback po natin. At ang panglima po dyan ay yung leadership development. So kailangan pag malaki na po yung kumpanya natin, identify po natin yung mga potential leaders. So katulad po nung almost 100 po na Filipinos na nadala po natin sa Australia, sa ngayon po marami na po sa kanila ay mga supervisors at saka managers na po ng kanilang mga kumpanya dahil na-identify po sila na potential leader po at binigyan po sila ng pagkakataon na mag-lead po doon sa operations ng kanilang mga kumpanya. At kailangan din po, mayroon po tayong mentorship program. Ako po personally ay naging recipient po ako ng mentorship program nung nasa Australia pa po tayo. At tayo po ay napadala po sa Australian Institute of Management para po makapag-aral po ng Margin and People Management Program na ginawa po ng Australian Institute of Management at saka ng Australian Lot Feeders Association, kung saan po ay napakahalaga po lalong-lalo na po ngayon na mayroon na po tayong sariling negosyo. Yung Margin in People Management po na natutunan po natin sa Australia ay malaking bagay po sa ating pangkalahatang operations. Yun po ang mga dapat i-consider pagdating po sa leadership development. And of course, ang isa po na dapat na i-consider po natin yan ay yung workplace environment. Importante po na magiging positive work environment po katulad po ng ibang kumpanya ay dapat po ay laging nagkakaroon po ng team collaboration. Hindi po pwede sa isang kumpanya na yung mga tao po natin ay nagbabangayan. Kaya kailangan tayo po as a business owner, lalong-lalo na po pag lumaki na po yung ating bakahan, ay dapat magkaroon po tayo ng positive work environment para po sa ating mga kasama sa negosyo. And of course, andiyan po yung legal compliance, labor laws compliance. So tayo po ay minimum po kung magpasahod. Actually, above minimum po si Kuya Dudong dahil nga po sa kanyang skills. Importante po yan dahil mahirap po na yung ating kumpanya ay magkakaroon po ng labor problem mula po sa DOLI. At of course, yung record keeping, mahalaga po yan na magkaroon po tayo ng record nung ating mga empleyado
sa kanilang employment, sa kanilang training, and of course yung health and safety compliance po nila para po maprotektahan po yung ating operations pagdating po sa legal claims. At saka of course para po magkaroon po tayo ng regulatory compliance. So ang panghuli po dyan ay yung technology and tools training. So sa ngayon, tayo po ay hindi pa po high-tech, pero pag dumating po yung panahon, katulad po nung mga baka po natin, pag nagkaroon po na po tayo ng traceability program, kailangan po ay matuto po yung ating mga tao pagdating po sa paggamit ng computer, paggamit po ng mga medyo high-tech na equipment, yan po ay kasama po. So, ang kailangan po natin dyan ay yung tinatawag po nating technological proficiency, katulad nga po ng computer operations at yung equipment operations. Sabi nga nila, ang effective po na labor management ay hindi lamang po para sa pag-maintain ng productivity, pero ito po ay para makapag-create po tayo ng sustainable and adaptable workforce na kaya pong i-meet po yung challenges ng pagbabago ng panahon. So, uulitin po natin, dito po sa key factors po ng labor and training po natin. Number 1 po ay yung staff recruitment. Number 2 po ay ang comprehensive training programs. Number 3 ay yung ating safety protocols. Number 4 ay ang performance monitoring and feedback. Number 5 ay leadership development. Number 6 is workplace environment. Number 7 ay legal compliance. At ang pang-8 po ay ang technology and tools planning. So sana po ngayong umaga ay nadagdagan uli namin ang inyong kaalaman para po magtagumpay po kayo sa inyong feedlot operations. Sa ngalan po ng aking partner, si Pastor Julius Paler, kami po ay humihingi ng suporta sa inyo na patuloy nyo pong subaybayan, paki-like, follow, and share po ang ating page sa YouTube at saka sa Facebook, Great Art Farm ni Kabakang Arnel. At ito po uli ang inyong lingkod, isa pong former OFW, alagad po ng continuous learning. At of course, ngayon po ay isa ng magsasaka. Kami po ay bumabati po sa inyo ng magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.